Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat at narito yung latest update natin sa bagyong si Jenny na lumakas na nga naging isang ganap na typhoon category. At sa ngayon, ang huling lokasyon ng bagyong Jenny ay nasa 655 kilometers silangan ng Apari sa lalawigan ng Cagayan. Taglay niya ngayon yung pinakamalakas na hangin na 120 kilometers per hour. Kaya ngayon ay nasa typhoon category na siya. At pagbugso na sa 150 kilometers per hour. Ang pagkilos ho nito ay pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Para ma-imagine ho natin kung ano ibig sabihin ng 120 kilometers per hour, kung sakaling ito ay tatama sa lupa hanggang signal number 4, yung itataas natin na tropical cyclone signal. At sa ngayon naman, base sa pinakahuling track natin na hindi pa naman natin ito inaasahang tatama sa anumang direktang epekto, tatama yung mata nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon at ito magdadala ho, itong hangin habagat na magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, gayon din dito sa may bahagi ng Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa lalabing bahagi ho ng ating bansa, inaasahan natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Narito ho yung ating latest track ng bagyong si Jenny. Makikita ho natin sa ating track. Una po, ipapaliwanag ko, ito hong parang lumalaki o cone shape. Ito ay tinatawag na forecast confidence cone. Ibig sabihin sa mga susunod na araw, ito hong nakita niyo, ito ho yung track niya. Yung sentro ho ng track o yung mismong mata ng bagyo, posibleng matagpuan either ho dito sa may pinaka-northern part ng Taiwan o hanggang dito sa may Batanes. Habang tumatagal ho kasi, itong ating forecast confidence cone ay lumalawak dahil po pwede ho magbago yung mata o yung sentro kung saan pupunta ho yung sentro ng mata ng bagyo. So ipapaliwanag ko po, hindi ho lumalaki yung sentro ng bagyo, ang lumalaki ho yung lugar kung saan maaring makita yung mata ng bagyo sa mga susunod na araw. Kaya lagi ho tayong tumutok sa Pag-asa upang makita ho natin yung ating mga latest update kung nasaan na yung inaasahang magiging sentro ng mata ng bagyo. Mamayang hapon nga ho, inaasahan natin nasa 580 kilometers na ho silangan ng Akalayan, habang bukas sa 420 kilometers silangan ng Basco yung sentro ng mata ng bagyo, at 330 kilometers naman pag-araw ho ng Martes yung sentro ng mata ng bagyo. Sa ngayon nga, hindi pa natin nakikita or maliit ho yung chance sa ngayon na tumama sa kalupaan ng Batanes, maliban na lamang kung ito ay kikilos ho patimog. Ang nakikita ho natin, araw ng Huwebes, tatama yung mata ng bagyong si Jenny dito sa may southern part ng Taiwan. At bandang madaling araw ng Biyernes, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon nga, dahil ho sa bagyong Jenny, inaasahan naman natin o nagtaas ho tayo ng tropical cyclone wind signal. Ito yung hangin na maaaring asahan, partikular na di sa may bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, silangang bahagi ng mainland Cagayan, mga bayan ho yan ng Santa Ana, Gonzaga, Bugay, Santa Teresita, Lalo, Bagao, Gataran at Peña Blanca. Gayon din ho sa silangang bahagi ng Isabela, Maconacon, Dibilacan at Palanan. Kapag may tropical cyclone wind signal number 1 tayo, hanggang sa susunod na 36 na oras, ay maaari tayong makaranas ng mga malalakas na hangin, posible din medyo maulap ang kalangitan at may chance din ng mga pag-ulan. Pero po, posible rin naman na medyo maaraw pa yung panahon dahil nga mangyayari pa lamang, kaya ho siya tinawag na warning. So sa mga lugar ho na ito, wag ho kayong magulat kung hindi pa ganun kalakas yung hangin kasi mararanasan pa lamang siya. Kaya dapat maghanda po tayo sa mga sandaling ito na kung saan nga maaring makaapekto itong bagyong Jenny, particular na sa extreme northern Luzon.